Mark, tumigil ka nga, ano ba? Kanina pa kita binabalaan, last na lang talaga. Hindi porket na boyfriend kita at katabi kita ngayon, may karapatan ka ng hawak-hawakan ng katawan ko. Pag mabubuntis mo ba ako ngayon, bakit? Papanagutan mo ba ako? Itago mo yung libong mo dahil kakasumantala kita ng rape pagkatapos ng gabing to. Teka, wag ka muna mag-emote mag-isa. Kailangan mo yata ang gamot ng horror story with background music. Halina't matakot habang ating sabay-sabay pakinggan ang ating handog na istoryang nakakatakot ngayong Nobyembre. So without further ado, atin nang pasukin ang kwento ng ating bagong letter sender na si Consuela dito lamang sa Crixie Stories We Rise by lifting others. Don't forget to subscribe and let's spread the love this November, everybody! Dear Crixie Stories, isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Consuela mula Taguig. Isang mapagpalang araw sa lahat ng Crixie listeners. Mula sa aking kwento, isa man itong kwento na hindi makapani-paniwala sa iba, pero sa probinsyang nanggaling ako noon sa Mindanao na aking kinalakihan, lalo na't sa baryo naming hindi ko na lamang babanggitin. Kabilang na siguro ang kwento ko sa naging bali-balita noon, lalo na't naging issue rin ito sa mga karatig na baryo namin, pero nasa inyo na ang desisyon kung ito man ay paniniwalaan ninyo. Bukas rin sa aking puso kung ano-ano man ang mga reaksyon ng lahat, o kung may naging karanasan ka na rin sa naging karanasan ko, ay abay, appear tayo. Wala sana tayong pangit na judgment sa mga taong nakaranas ng mga pangit na karanasan na noong una hindi rin namin inaasahan, pero bago pa man ang lahat. Narito na ang aking kwento. Huwag na nating papatagalin pa at heto na ang aking kwento. Mabilis ang takbo ko sa ilang segundo na nakikita ko naman na nag-aaway ang dalawang magulang ko. Ang dating gawi ko lang ay maghanap ng upuan sa malayo para umiyak ng umiyak kasi maski ako ay di ko alam paano sila ihihinto. Umalis na ako ng bahay dahil pagod na ang tenga kong magtimpi pa sa mga away nila dahil wala namang bago. Ang hirap kasi sa kanilang dalawa ay nag-live-in partner sila ng mas maaga. Maski nga ay trabaho ay di rin nila napag-isipan. Kaya naisipan kong umalis na lamang upang di ako maliparan rin ng mga bagay-bagay sa bahay. Sa edad na 12 anyos, panahon ng pagdadalaga, di ko na-try yung moment na naging normal na dalaga ako at ma-enjoy ang buhay. Nakakulong kasi ako sa bahay lagi, lumalabas lang pag may pinapabili. Aral at trabaho lang sa bahay ang naging ruta ko hanggang sa naramdaman kong may tumabi sa akin. Nasa ilalim ako ng puno, naupo sa isang bato sa gitna ng matirik na hapon. Puno kasi ito ng isang marang at ito na lang ang nakita kong pwedeng puntahan. Medyo malayo sa bahay namin, binigyan niya ako ng isang bayabas sa tabi at narinig kong bumuntong hininga siya at tinanong ako kung nag-aaway na naman ba ang mga magulang ko. Tumango-tango ako, saka ko inalis ang mga luha ko at ipinahid ito sa damit ko. Ginawa niya sa harapan ko ang mga bitbit niyang sawsawan, saka siya nagsimulang kumain. Muli niyang ibinalik sa akin ang kumpiyansa ko sa sarili at ipinaalala sa akin na kung bali-baliktarin man ang mundo, mga magulang ko pa rin sila at mananatiling nandun pa rin ang respeto ko dapat at pagmamahal ko anuman ang mangyayari. At ipinagmamalaki niya raw ako kahit di niya ako kaano-ano, saka naman ako tumahan ng paunti-unti. Sinabayan ko siyang kumain ng bayabas, sabay sawsaw sa sawsawan niya at patuloy ang pag-uusap namin ni Lolo. Kung wala ang tulong niya, mababaliw na siguro ako ngayon. Nakita ko agad itong tumayo at may kukunin raw siya na pitsel sa treehouse niya, kaso dumating na yung mga tropa kong hinahanap ako sa dating gawi. Sa kanila, tinatapunan ng maliliit na bato sa paa si Lolo. Nagalit naman ako at sinigawan sila na huwag. Saka ako nauna kay Lolo para pigilan at pangaralan sila na hindi nga siya baliw ang kausap kong Lolo. Hindi naman naniwala ang mga kapwa ko bata at kulang na lang galit na rin silang tumingin sa akin. Napalingon pa ako ng bahagya sa likuran at nakitang wala na pala doon si Lolo. Pinagalitan nila ako at tinanong kung nababaliw na ba raw ako. Bakit pumapatol raw akong kausapin ang matanda kong kaya't inirapan ko naman sila at ipinakita sa kanila na harmless naman ito. Binigyan pa nga ako ng bayabas, sabay pakita sa kanila. Nakita kong sabay-sabay nangunot ang mga noo nila, sabay kuha mula sa akin ang bayabas, sabay tapon pareho sa kamay ko.
Nababaliw na nga raw talaga ako, sabay hila na sa akin papunta sa pwesto namin. Humakot na naman kami ng mga malalaking bato sa sapa para may sweldo kaming pangmeryenda at pambawon bukas. Kahit tumutulo pa ang mga sipon ng mga kasama ko sa pagod, ay tuloy-tuloy pa rin kami hanggang sa matapos kami ng hapon. Sa kami nag-divide tatlo sa pera na 150, dumaan kami sa saktong daanan ng malaking akasya at siniko ako ni Laika sabay turo na dapat matakot raw ako dahil ang matandang kausap ko raw kanina, posible baka kapre raw lagi ang kausap. Natawa naman ako ng kaunti, hindi agad naniwala, dagdag pa niya. Matagal na kasi siya nakatira sa malaking tahimik at nakakatakot na akasya. Baka matagal na itong nasapian ng espiritu ng engkanto. Nakita ko naghanap sila ng pwesto at dahil mas matanda silang dalawa sa akin, nakinig lang ako sa mga di makapaniwalang payo nila. Umupo kami sa isang lupa na malinis at inilagay ang mga tsinelas sa ilalim ng puwet sabay masid sa magandang view ng kalangitan. Kita namin sa pwesto ang tatlong malalaking akasya, nakatabi lang ay bundok. Nasa gitna nila ang tree house na itinayo sa gitna ng puno rin ng matandang lolo na kausap ko kanina. Nakatayo na ito sa malaking bakanteng 1 ektaryang lote na siya mismo ang may-ari. Medyo luma na rin ito kaya nakakatakot nga isipin ang sitwasyon ng matanda sa bahay niya, kung paano siya matutulog sa bahay niya at maging yung akyat baba niya. Malapit nang sumapit ang hapon pero pinili naming tatlo na magpahangin muna saglit sa inuupuan namin. Itinuro ni Dessa sa akin ang akasya at may kinuwento sa akin na ngayon ko lamang nalaman. Ang nakakalungkot na kwento ng pagtira ng matandang lalaki sa treehouse ng akasya. Noon raw, meron raw isang pamilyang namumuhay doon. Masayang kumpletong pamilya raw na kakasimula lang rin ng magkasintahan sa bagong buhay nila matapos ang kasalan. Ang babae raw ay galing sa pamilya ng mayayamang angkan, kaso ang lalaki raw ay hindi. Katamtaman lang, ang relasyon daw ng mag-asawa ay hindi naayon sa mga mata ng pamilya nila pero hindi sila sumuko at ipinaglaban ang pagmamahala nila kaya nagbunga ito. Wala na lang rin raw nagawa ang pamilya ng babae noong mas pinili nilang magbukod at bumuo na lang dahil yun ang gusto nilang pareho magkasintahan. Nanganak ang babae at nagtrabaho sa di gaano kalayo na motorcycle shop noon. Ang lalaki kada hapon ang uwi niya sa mag-ina niya. At noong isang gabi matagal siyang nakauwi sa mag-ina niya dahil inaya siya sa daan ng mga kakilala upang mag-inom ng kaunti. Tas mga late na siya nakauwi ng 2 oras, dapat alas 7 pa lang noong uwi niya. Di niya lubos sa kalain na pag uwi niya pala ay tinupok na ng paunti-unti ng apoy ang kubo nila. Sa loteng tinayuan nila na lupa ng lalaki, sabi-sabi daw noon ay dahil daw yun sa natumbang lampara kaya nasunog ang bahay. Patulog na raw siguro yung babae at maging rin yung sanggol, kaso siguro natrap sila sa loob at natagpo ang patay ng mga dapit alas 8. Noong ma-fire out na ang lugar, di pa nga raw nakakaabot ang bombero noon dahil sa sityo namin maraming pasikot-sikot. Mabilis lang raw tinupok ang dalawa ng dambuhalang apoy dahil gawa lang sa light materials ang bahay. Dahil daw doon, iyon ay nakaabot sa pamilya ng babae na kung saan nangulila ang lahat sa pagkamatay nila pero grabe yung galit na namuo sa pamilya ng babae at sinampahan ng kaso ang lalaki ng kung ano-anong gawa-gawa lang laban sa lalaki. Tapos nagresulta ito ng pagkakakulong ng lalaki sa presinto ng ilang taon. Malapit nga raw ito maging habang buhay kaso pinalaya nila ito nang makaabot na ito ng 60 years old. Tumanda na rin kahit papano sa rehas at wala na siya naging tuluyan pa kundi yung naiwang 1 ektarya na lupa niya sa mismong kubo na tinupok ng apoy. May tumubo na 3 akasya doon. Doon na rin gumawa ng bahay ang matandang lalaki dahil simbolo yata ito ng connections niya sa mga namayapang dalawang mahal niya sa buhay at lagi niya raw sinisisi ang sarili niya sa nangyari. Yung mas masahol pa sa narinig ko ay tinatawag pa ito ng buong baryo na baliw dahil nagsasalita na rin raw ito ng kung ano-ano mag-isa. Nang saan, alam ko naman na pawang gawa-gawa lang ang lahat. May baliw ba na kayang maghardin sa sariling lupa? May baliw ba na parang psychologist kung magpatahan? Nagalit naman ako sa kanila at sinabing hindi nga siya baliw at may sense pa.
Lahat ng kwento laban sa pagkabaliw niya ay pawang gawa-gawa lang ng chismis para matakot ang mga bata at hindi na makaabot pa ng alas 6 ng gabi. Kakagala, tumayo ako, sabay iwan sa kanila at nag-walk out pauwi. Nagdrama ko ng kaunti dahil alam ko naman na may pera na ako. Yung pera ko ay binili ko muna ng kalahating kilong bigas, saka ako umuwi. Inipon ko yung sobrang pera para may pambaon. Nagulat ako dahil dating ko pa lang sa pinto, maraming naiwang bubog sa sahig. At walang tao, bukas rin yung pinto, wala silang dalawa sa loob ng bahay. Dumating na lang ang hapon, wala pa rin yung dalawang magulang ko. Maya-maya pa ay may isang ginang na kalapit bahay namin ang pumasok sa bahay. Nagulat siya dahil hindi niya ako inaasahan dahil sa pagkakalam niya raw ay nasa ospital ako noong tanghali pa. Di ko pala alam na inatake pala si mama sa puso at sinugod ng ama ko sa ospital. Tapos wala ako rito noong lunchtime. Kinabahan ako bigla at pilit pinuzzle ang hindi magandang balita. Bakit? Di ko yon alam. Agad ako nagbihis at umalis ng bahay dahil wala kaming cellphone sa panahong iyon. Mabuti at isa lang ang malapit na ospital sa probinsya namin, isang pampublikong ospital na agad kong pinuntahan. Unang beses ko yata makita ang ina kong nakahiga sa higaan ng ospital sa oras na iyon. Di ko alam kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mama ko, ang huling pagkakaalam ko lang ay iniwan ko silang nag-aaway dalawa ng ama ko. Tahimik lang ang papa ko sa labas noong makita ko at alam ko kung ano ang iniisip niya sa mga oras na iyon. Ang mga posibleng bayarin siguro sa nangyari. Sana naman hindi na sila mag-aaway at nang sa ganon ay hindi na makaturon si mama sa ospital. Nahirapan ako isipin na maging sa pambayad ay alam kong wala akong may maitulong. Di kami lahat makahinga sa mga bayarin. Doon namin nalaman na hindi pala si mama inatake ng puso kundi nawalan siya ng malay at nakunan. Buntis pala siya at hindi namin alam. Di ako nakapagtanong kung ilang buwan na ba ang tiyan niya pero hindi halata sa tiyan niya. Basta at naging mabilis ang nangyari noong makalabas si mama sa ospital ay sinadya naming mahiram muna sa mga kakilala namin at di namin alam paano sila paunti-unting mababayaran. Malaking imposible. Ako at si Papa lamang ang bumabalik ng bahay tas balik uli sa ospital at that time. Pero kahit nasa ospital si mama nagpapagaling ay hindi pa rin nagbabago si Papa. Lagi pa rin siyang umiinom. Bala ko nga rin sanang sumunod kay mama, yung kulang na lang ako na lang rin yung bubunganga kay Papa dahil maski ako ay nagagalit na rin. Dahil kahit hirap kami sa kakahanap ng pera ay nagawa pa rin niyang uminom. At paano niya nasisikmura iyon, aber? Curious lang ako. Ang ginawa ko ay nag-aral ako ng mabuti. Bala ko kasing balang araw ay maging nurse. Gawa nga ay kung may mangyayari hindi maganda sa pamilya namin ay naroon ako to the rescue para tumulong sumagip ng buhay. Hindi lang sa bahay, pwede rin sa baryo at alam ko kasing sa baryo namin dahil walang nurse at doktor, yun lang kasi ang kakayahan ng IQ ko at doon lang hanggang sa nursing. I mean, hindi bobo ang mga nurse. I just mean na hindi ko kasi kaya mag-aral ng ganoon kahaba tulad ng mga doktor sa field nila. At saka attracted din ako sa mga uniforme ng nurse, bet ko yung kalinisan nila, tas alam ko sa sarili ko na hindi ako takot sa dugo. Kaya ayun, hindi rin ako takot sa ospital. Noong makalabas na si mama ng ospital ay tuloy pa rin ang buhay. Isang araw, Sabado ng tanghali, matapos kaming maghakot 3 ng mga bato sa ilog ay bumalik muna ako ng bahay dahil nataasan ako ng lahat na bumili ng ice sa kalapit na tindahan. Itinali ko ang jacket ko sa ulo dahil sa tindi ng init at nagmamadali ng umalis, gawa nga ay cravings ng lahat sa oras na iyon ay yung nakakasira sa ngipin sa lamig na tubig dahil sa tindi ng init. Saktong pagdaan ko sa lupain ni Lolo, akala ko at that time naduling lang ako ng tingin sa gilid at nakitang tumalon siya sa taas ng puno habang may lubid sa leeg niya. Sa oras na iyon, tinapon ko halos mga dala-dala ko at nagmamadaling tumakbo papuntang kinaroroonan ni Lolo, kaso naglalaban na siya ng buhay niya sa itaas. Doon ko rin na-gets, kulang ako sa height para maabot ko siya at matulak pataas. Yun na siguro yung pinakamalakas kong sigaw na naisigaw sa buhay ko. Timing pa na walang mga tao sa mga kalapit bahay. Halos takbuhin ko ang init ng daanan habang tumutulo ang luha kakahanap ng tulong hanggang sa may tumulong na 3 lalaki na mga tambay ng baryo. Agaran kaming tumakbo para masalba pa yung buhay ni Lolo, kaso pagdating namin halos wala na siyang hininga. Tinapos niya na nga talaga ang buhay niya.
Yun yung kauna-unahang pagkakataon na makakita ako ng taong nagpakamatay sa mismong harapan ko. Nasalba ko pa sana siya kung matangkad lang sana ako kaso kulang ako sa height para maabot siya. Kahit nga siguro tumalon ako ay di ko siya abot. Nagkaroon ng lamay sa lupa niya within that week. Halos buong sityo ay nagkaisa upang magkaroon siya ng normal na lamay gawa nga ay maski kamag-anak ay walang nagpakita ni isa sa lamay niya. Lahat raw kasi ng kaanak niya ay nasa lupalop ng Visayas. Hirap rin sa pera at gawa nga ay walang-wala rin sa pamasahe sa eroplano ay kami na lang mga kapitbahay ang nagsilbing bisita niya sa lamay. Halos magunaw ang mundo ko habang inaalala na parang kahapon lang at kasama ko siya at kausap habang ngayon ay wala na ako magsisilbing lolo sa mga problema ko. Wala na akong kausap at magagabay sa akin. Ang sakit ng puso ko, ganun pala yung feeling na yung kalapit rin sa puso mong tao, mamamatay sa harapan mo. Awang-awa ako sa sitwasyon niya. Sana naman natapos na ang chismis laban sa kanya na baliw siya. Lahat na siguro ng mga taga-sityo namin ay nandoon at plastic na nakiramay dahil may sugal. Pero noong buhay pa si Lolo ay halos pandirian nila ito at sinasabihan pa na baliw. Saan nga ba ang katarungan? At nais kong malaman kung bakit napaka-judgmental ng ibang tao. Hindi kasi masamang tao si Lolo pero kung makagawa ng chismis hindi pa matibay at nakaka-insulto pa sa tao. Hindi ko nga wari kung bakit mas pinili niya na lang na kitilin ang buhay niya makalipas ang 5 taon saka panahuna ng 18 kong edad. Nagdadalaga na ako, ewan ko basta during college days ko ay napagtripan naming magbabarkada na mag-sleepover sa bahay dahil wala kasi ang mga magulang ko at sakto silang dalawa ay nasa ibang bansa na. Open kasi ang bahay at lahat ay pwedeng makisleepover kasi pinayagan na rin kami ng dalawa basta't we should make sure also na pinagkakatiwalaan namin ang mga bisitang dinadala namin para iwas nakaw na rin. Kasama ko lang sa bahay ay kapatid kong babae rin at kasama namin ang lola ko pansamantala sa papa na side dahil hindi yun sila makakapayag na kami lang dalawang magkakapatid ang nasa bahay na iiwan nila. Dahil hindi pa kami masyadong familiar sa pagluluto, walang maghahatid rin sa paaralan sa kapatid ko. Naging iba yung takbo ng buhay namin saglit na napunta ang dalawang magulang namin sa ibang bansa. Bukod sa wala ng away sa loob ng bahay, lahat ng mga gugustuhin namin sa paaralan, saktong naiibibigay na nila. Yung bahay rin namin ay napaayos na di kagaya noon na halos matumba na isang bagyo lang. Gawa nga ay nakain na ng anay ang mga pundasyon ng bahay. Ngayon ay gawa na ito sa semento at may second floor na rin. Ang bilis ng panahon at maraming nagbago sa buhay namin. Akala ko noon imposible. Hindi naman sa agaran ang karangyaan agad yung nangyari. Paunti-unti ay nagpapasalamat ako dahil nakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Nang may merienda pa, nabibili na rin yung iila na nais namin. Maraming nagbago sa buhay namin mula noong bago na ang tinahak nilang dalawa ng landas. Pero naroon pa rin yung bali-balita na hindi pa rin nagbabago ang papa ko. Oo, paunti-unti nawawala na sa kanya yung pagiging alcoholic niyang tao pero pag sinasabi nating pambabae mukhang ang daming chismis laban sa kanya doon. Hindi rin ito, syempre nakakalagpas sa akin ngunit nagbibingi-bingihan lamang ako. Ako kasi yung tipong tao na hindi agad naniniwala lalo na't pag alam kong chismis lang, lalo na't pag hindi sinasabi mismo ng tao sa harapan ko, hindi ako agad maniniwala. Kailangan ko kasi ng strong na basihan para maglabas agad ng saloobin ukol doon at mag-react. Napag-isipan namin na magbabarkada na mag-sleepover sa bahay sapagkat last time, chika, kasi ng barkada ko ay horror stories. Tapos natakel ko yung malaking akasya na kwentong horror na pawang gawa-gawa ko lamang. Tas mukhang naniwala naman sila at kinukulit pa akong mag-sleepover sa bahay namin. Di pa nakontento sapagkat gusto talaga nila ng horror adventure. Kung meron nga bang mga paramdam sa lugar. Yung akasya kasi mas lumaki tapos ang bakanting lote ay marami ng malalaking damo ang nag-exist. Halos wala na linis-linis ang area at nagmukha ng kagubatan at mukha nga siyang natural na horror story na kung mahilig ka ng horror adventure pwede namang mag-trespassing, wala namang magbabawal sa'yo.
Napagkasunduan ng lahat na mag-sleepover pagkatapos ng gabing adventure. Nakakatuwa dahil panibagong memories na naman ito ng barkada namin. Ito yung kauna-unahang sleepover naming magbabarkada na hinding-hindi namin makakalimutan. Naalala ko pa nung matapos kaming kumain lahat ay umalis na kami at nag-ready na ng mga flashlights. Medyo nakainom kaming lahat ng Medyos Light at that time. Malayo pa lang atat na ang mga lalaki namin upang mag-hunting ng inaakala nilang totoong multo. Naalala ko pa nung mag-over the backwood kami lahat. First time ko ulit makapasok sa area matapos ang 5 taon sobra. Naging masukal ang daanan as expected dahil sa nagsisilakihang ligaw na damo na mas malaki pa sa amin. 3 babae at 3 lalaki kami lahat. Kasama ko that time ang ikalawang boyfriend ko at nagkakakilala kami dahil sa mga barkada lang rin. Nagtawanan pa ang mga lalaki namin dahil baka may makita daw kaming gold sa loob na baka matagal nang tinatago ng matanda. Kaya di maiwan-iwan ang lupa at baka jackpot kami ng hunting if magkataon. Tinawanan ko naman sila at sinabing hindi kuweba ang pupuntahan namin at napailing-iling na lamang. Nauna ako sa kanila at tinur sila sabay flashlight pa sa sangang pinagsabitan ng bangkay ng matanda kung saan siya mismo tumalon. Tas di ko pa abot. Maybe siguro up until now, di ko pa rin siguro maabot kasi hindi naman talaga ako tumangkad sa hinabahaba ng panahon. Nananatiling maliit pa rin akong babae, tumalon ako at inimagine kung ganon pa rin ba ang talon ko gaya ng dati. Tinanong naman nila ako kung saan na ba yung lubid na ginamit ng matanda saka ako nagkibit balikat. Hindi ko rin naman alam saan. Saka tagal-tagal ng panahon baka nasira o nasunog na iyon. Di ko rin alam. Bigla ko kinalabutan kakaisip baka may maapakan kaming ahas sa dinadaanan naming mga damo. Inalalayan ako makatawid ng boyfriend ko para hindi maapakan ang alambre. Saka ako ngumiti sa lahat. Sabay flashlight sa nabubulok na treehouse ng matanda sa itaas. Nagmistula akong tour guide nila sa gabing iyon. Delikado itong akyatin if aakyatin pa namin. Sira-sira na ang lahat sa katagalan, maging ang hagdan paakyat. Wala na akong tiwala. For sure, isang akyat mo lang, mahuhulog ka na. If makaakyat man ako sa taas, sure akong mahuhulog kami pababa o kahit isang tao man lang ang mag-attempt umakyat. Di na talaga uubra ang papag ng treehouse even if before kahit noong buhay pa si Lolo Enteng, di ako naka-attempt makaakyat dito kasi nga ay nadala lang rin ako sa mga chismis ng iilan noong bata pa na ako daw ay hihiwain, ihihati at iluluto daw sa malaking kaldero ng matandang lolo if trespass ako sa area niya which is hindi naman ako naniwala pero yun nga, never talaga ako nakaakyat. Nag-groovy kami kasama ang treehouse na para bang may discover na bagong bagay at nag-video naman ang iilan for the trip-trip lang na para bang documentary in horror category. Within less than a minute, naikot na siguro namin ang 3 nagsisilakihang puno na magkatabi at nagkunwaring galit naman sila na fake news daw yung sinabi ko at wala naman daw silang na-feel nakakaiba, which is totoo naman. Gawa-gawa ko lang naman talaga lahat ng iyon at sila naman talaga yung problema kung bakit kasi naniwala pa sila. Oo, masyadong creepy ang treehouse, salatang bagay siya for horror story or documentaries. Dumagdag rin kasi yung pagka-horror vibes niya dahil nag-ghost hunting kami ng gabi. Naupo muna kami at nagkwentuhan sa mismong ilalim ng treehouse. Nagulat pa ako at medyo naguluhan dahil di ko akalain na may bitbit palang tent ang mga boys. Meron ring duyan na kung saan bakit hindi ko yun napansin kanina. Sa pagkakaalam ko lang kasi ay doon kami sa mismong bahay namin matutulog. At doon na rin mag-tent, not following instruction kumbaga itong mga boys namin, nakakainis. Nag-agree pa ang iilan na para mas sulit daw itong ghost hunting namin, dapat dito rin raw kami matutulog para sulit dahil hindi naman daw nila feel na may multo ang area. Mas maganda daw yung may thrill effect o magparamdam. Tulad ng duwende, kapre, white lady, o kung ano-ano pa mang elemento para forever daw nila itong hindi makakalimutan.
Nag-apiran pa ang mga lalaki namin at alam kong hindi ako sang-ayon sa desisyon nila kaya ipinaalam ko sa lahat na hindi ako sang-ayon sa nais nila at dapat uuwi na kami agaran dahil trespassing itong ginagawa namin at masyadong delikado. Tumawa naman ang mga babae na mga best friends ko at hindi sumang-ayon sa akin na sabihan pa ako na killjoy raw. Boring rin naman daw sa bahay if doon matutulog, mas maganda daw dito para masulit daw itong ghost hunting adventure namin. At saka wala rin naman daw may nakakaalam na nagtre-trespassing kami dahil wala naman daw itong may kalapit na bahay. At saka pagod na raw ang mga paa nilang umuwi pa ng bahay. Pagod daw sa biyahe at lakad at mas pinili ng lahat na mag-sleepover na lang dito mismo sa creepy na lugar via majority vote. At ako na lang yata ang nais umuwi. Ang pangit naman din iisipin na ako na lang mag-isa ang uuwi. At iiwan ko sila rito na silain fuck ang mga bisita ko. Kaya kahit salungat ay sumabay na lang rin ako sa ideya nila. Hindi yata ito maganda itong binabalak nila dahil tapos naman rin raw kaming kumain lahat sa bahay kanina. Ready na rin ang mga boys maglatag ng mga higaan namin. Dito na ako sumimangot ng sobra. May bitbit ang mga boys namin, kumpleto 3 mga malalaking tent na akala ko noong una ay hindi nila dala at akala ko iniwan nila sa bahay bago mag-ghost hunting. Natulala ako ngayon at kini-question ang sarili ko na saan nga ba ako nagkulang? Bakit hindi ko yun napansin noong una? Nagkalayo-layo kaming lahat ng paggawa ng tent. Hindi ko rin alam sa plano ng mga boys namin na curious ako kung bakit hindi na lang kami magkatabi na lang ng tent. Ba't ang layo-layo pa ng pinaglagyan nila para in case na may problema agad na magigising ang lahat para magkatulungan. Kami naman ay nagtayo ng tent malapit sa treehouse sa ibaba mismo. Nagalit pa ako noong una nang malaman na per partner pala ang pagtulog namin. Partner ko sa tent ay ang boyfriend ko habang yung 2 girls naman ay kasama rin sa tent yung mga boyfriend nila. Ilang ako sa puntong baka masuko ko na ang bataan ko sa ganitong eksena na kung saan ayoko talaga dahil ayoko talagang maibigay yun sa sariling boyfriend ko dahil dinedate ko lang naman siya dahil bored ako at wala nang iba pa. Hindi ko siya bet sadyang nag-go lang ako dahil para makasabay lang sa mga barkada ko. Pagkatingin ko sa taas ng kahoy, nagulat ako dahil ang kaninang walang pisi. Ngayon may PC na yung ginamit ng matandang kitilin ang buhay niya ay nakasabit na sa puno. Napakunot pa ang noo ko. Inaalala ko may nakita ba talaga ako kanina o wala talaga. Napraning ako bigla at inaya na ang katabing boyfriend ko na umuwi na. Dahil nakakatakot talagang tumambay rito at itinuro sa kanya yung PC na kanina pagdaan namin ay wala. Umiling-iling naman ito at tinawanan lamang ako, akala niya siguro ay nagbibiro ako. Aniya, nakita niya raw iyon kanina at baka nagkamali lang ako ng tingin kung bakit hindi ko iyon nakita kanina. Pero sure kasi talaga ako pa nga mismo yung nag-flashlight nun kanina para i-tour sila. So, paano yun kanina? Naging invisible bigla sa mata ko, yun ba yun? I hate this feeling at natatakot ako bigla sa kung ano ang dapat kong gawin. Umalis muna ako panandalian sa tabi ng boyfriend ko at pumunta sa karating na tent. Nais ko kasing kausapin ang best friends ko na tabi-tabi na lang kaming mga babae. Pero nakita kong parang may ayaw sila sa punto ko. Parang ayaw yata nila akong katabi dahil parang mas ma-enjoy nila ang gabi pag katabi mga jowa nila. Oo, may boyfriend ako pero natatakot ako sa ideya na baka dahil sa gabing ito mawawala ang pagkababae ko. Oo, masyado akong advance mag-isip sa gabing ito. Ayoko pa munang isuko ang bataan ko sa maling edad at maling lugar. Saka naman ako lumipat sa ibang tent na natagpuang naghahalikan ng 2 magjowa at enjoy na enjoy yata nila ang moment kung kaya't hindi ko na sila inistorbo pa. Galit na galit ako sa plano ng mga lalaki na akala ko ay hindi nila bitbit ang mga outdoor camping tent kanina at akala ko ay doon kami matutulog sa bahay. Dito pala sa mga malalaking kahoy ang plano nila. Ano yan? Para makapag-chancing sa aming mga babae? Dahil para sa akin, for sure, oo. Agad akong bumalik at nahiga sa tent na itinayo ng boyfriend ko at tumalikod na. Ginaw na ginaw ako sa pinaghalong kaba at hindi maintindihan na naramdaman. Kabadong kabado ako sa 2 problema na posibleng haharapin ko.
Diring-diri ako sa moment na kasama ko ang boyfriend ko sa iisang higaan, which is for the first time. Kinikiliti niya pa ako nung una marahil siguro ay gusto niya akong humarap sa kanya para kausapin at yakapin siya. In reality, yung flashlight ko yung pumagitna sa aming dalawa. Natural na wala kaming mga unan at kumot, mga jacket lang namin yung yumayakap sa amin. Ang tigas nga ng bato sa likod ko at di ako makatulog neto for sure. Niyakap ako ni Devon sa likod at kinikiliti ulit ako kaso lumanding ang mga palad ko pasampal sa mukha niya. At iritabling tinakot siya na huwag siyang magtatangkang lalapit sa akin muna dahil sobrang mainit ang ulo ko. Baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya at masuntok pa siya sa ngipin. Sabay laki ng mga mata ko sa galit. Nakita ko pa ang gulat sa mukha niya at ang mahina niyang tawa, tila na-amaze na hindi makapaniwala niya. Yan daw ang nagustuhan niya sa akin. Lagi raw tinutoyo at palaban. Inirapan ko naman siya at dumistansya pa sa kanya sabay talikod, higa at pikit. Sinamahan ko na lang rin ng dasal. Na-feel kong mga ilang minuto wala siyang salita. Natahimik siya at di ko wari kung ano ang iniisip niya. Kung umuwi na lang sana kami, mas komportable pa ang higaan namin doon at hindi pa nakakatakot ang lugar. Walang banta sa seguridad namin habang dito naman parang buwis buhay, maka-experience lang ng unforgettable horror experience. Tas katabi ko pa ang taong hindi ko bet. Mga ilang minuto wala kaming usap-usap dalawa hanggang ang isang oras naging dalawa. Diring-diri pa ako nang makarinig ng mga something na kakaiba sa kabilang tent sa moment na iyon. Saka ko naramdaman na niyakap ulit ako ng boyfriend ko at hinahalikan pa ang likod ng leeg ko. Di na lang talaga nakapagtimpi. Tumayo ako at tinulak siya, tumayo na rin siya at mabilis akong hinalikan sa mga labi. Sinampal ko siya pero di pa rin siya tumigil. Sarap niyang pukpukin ng flashlight sa ulo, saka ko nga siya hinampas noon sa braso. Binubulungan niya pa ako ng sige lang, isang beses lang please, promise wala na agad, sabay halik sa paligid ng leeg ko. At kagat-kagat doon. Ano tingin niya sa akin? Bayarang babae na if kailangan niya, oo agad without limit. Tinanggal niya ang pang-ibabaw na damit niya at pilit akong pinapahiga. Sinampal ko ulit siya 3 beses pero naubos na yata energy ko. Hinawakan niya ako sa magkabilang kamay at ipinahiga ako. Balak yata akong rapey ng mokong na to. Sinuntok ko siya sa noo gamit rin ang noo ko. Nagkakagulo na kaming dalawa sa tent namin. Tinakot ko pa siya na sasampahan ko talaga siya ng kaso pag hindi siya tumigil. Pero hindi pa rin siya talaga tumigil at binantaan siya na sisigaw talaga ako. Ngumiti pa nga ang loko at hindi nga nagpatinag. Wala naman raw din kasing pake ang mga karatig na tent sa amin at kung sumigaw raw ako, sige lang raw, sigaw lang raw ako, hindi daw siya natatakot. Hinubad niya ang jacket ko at nagulat ako dahil paigkas pa lang sana ang kamay ko sana papunta sa mukha niya noong makita ko siyang nahiga at parang kung zombie tumirik ang mata at nagwala ang katawan niyang hindi ko wari kung bakit. Akala ko nung una ay nagbibiro ito. Saka ko lang nalaman na may ibang kakaiba na pala sa kanya nung magsalita na ito ng kung ano-ano at na dagdagan pa yung takot ko nang biglang pumulang-pula na ang kanyang mata. Siya ay pawis na pawis at unang pumasok sa utak ko noon ay nasaniban ang boyfriend ko. Galit na galit ang kanyang boses at tumatawa siya nang hindi ko wari bakit. Nagsasalita na ito ng mga Latin. Agad ako napatakbo sabay sigaw para makarinig ang mga karatig na tent. Pagkabukas ko sa tent, zipper ng isang tent ay nagulat ako dahil sila rin pala sa loob ay nasaniban. Gulat na gulat ako noon at di makapaniwala kung ano ang ipinakita ng reaksyon ng katawan ng boyfriend ko ay ganon rin ang reaksyon sa katawan nila. Sumisigaw na ako ng tulong-tulong, sabay takbo rin sa katabing tent. Pagkabukas ko ng zipper, ang dalawang magjowa ay nakahubad at nagtitirik rin ang mga mata. Nasapian rin gaya ng boyfriend ko. Grabe na ang takot na naramdaman ko noon. Napaatras na ako sa takot dahil di ko alam kung paano ko sila i-approach ng tama at naguguluhan na ako kung sino ang uunahin ko sa kanilang lahat.
Puro, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, ang sigaw ko noon sa utak ko dahil di ko na alam kung ano ang dapat kong gagawin. Lahat sila sinapian ang di ko alam kung bakit, tas di ko rin alam paano susugpuin. Wala akong choice noon kundi umalis at humingi ng saklolo. Imposible yata itong nangyayari ngayon. Ngayon ako nakaka-witness ng ganito. Dati isa lang ang nababalitaang nasasapian mula sa laman ng balita. Ngayon nagulat ako dahil mala groupings na pala. Ibang level na yata ito. Feel ko mga alas 12 na yata iyon papunta na alauna nang mabilis ako umalis sa lugar nang walang flashlights. Naiwan ko ito sa sobrang takot dahil ayaw ko silang mahawakan o kung anuman. Hindi ko naman kasi masisisi ang eksena, walang halong biro, ang pagsapi sa kanilang lahat. At nagulat ako dahil ako ay exempted. Tanging panalangin ko na lang sa oras na yon ay nawa sana ay sa pagtakbo ko pa uwi ng bahay. Hindi sana ako makaapak ng alambre dahil patay talaga ako if magkataon. Maninag ko pa naman ang daanan dahil mabilog pa naman ang buwan at nakikita pa naman ang daanan. Yun na siguro ang moment sa buhay ko na tumindig lahat ng balahibo ko ng sobra-sobra. Pagtakbo ko, literal na wala talaga akong dala bukod sa kaba, pauwi ng bahay. Ang ingay-ingay pa ng mga kahol ng aso mula sa malayo. Ang lamig-lamig rin ng klima at ako lang mag-isa ang tumatakbo sa ilalim ng gabi. Pagkaalis ko sa bakanting 1 ektarya, dumaan muna ako sa madilim na bahagi ng kalsada. May narinig pa ako isang malakas na sitsit. May sumalubong sa akin na dumaan lang na malamig na hangin. Naramdaman ko yun kaya mas lalo akong kinabahan ng sobra. Pagkalingon ko sa harap, may dumaan pang maitim na pusa na nagpatumba sa akin. Kinagat ako neto sa hita at narinig ko pa ang hiss niyang galit na galit sa akin. Saka mabilis na umalis. Napatingin pa ako sa paakong may dugo ng kagat niya. Tagumpay ako makatayo ulit at nagpatuloy sa pagtakbo. Pagkadaan ko ng isang kanto paliko sa amin, sa kabilang kanto may lalaki nakaitim na nakatayo sa daanan. Medyo malayo ito kaya di ako sure kung lalaki nga ba ito or baka may diferensya lang ba sa paningin ko. Nasa gitna siya mismo ng kalsada at nawala ito nung may dumaang naka-motorsiklo. Para itong maitim na shadow na agad nawala. Mabilis ang patakbo neto pero halatang lasing ang driver kung gewang-gewang. Nais ko sana humingi ng tulong sa kanya pero baka madagdagan pa problema ko. Nanginig akong tumakbo paliko sa kanto namin. Hinubad ko ang pangitaas na damit ko saka binaliktad ito. Mukhang masamang pangitain yata ito. Iniisip ko na lang na baka namalikmata lang siguro ako kung bakit ko iyon nakita pag uwi ko ng bahay. Kinatok ko pa ang pamilya ko ng todo. Mabuti at nakagising pa sila at di natuluyan sa pagtulog. Napagalitan pa ako ng lola ko at saan nga ba ang mga barkada ko. Agad kong sinabi sa kanila ang nangyari. Mukhang naniwala agad sila kahit pa imposible base siguro sa panginginig ko habang nag-explain. First time yata sa buong buhay ko ang tumakbo sa malalim na gabi na wala pang flashlight. Kinatok pa namin ang ibang mga kapitbahay namin upang humingi ng tulong. At maraming nagising. Nabulabog yata ang buong sityo. Inumaga kaming lahat sa pagpapaypay sa mga nanghihinang barkada ko. Saka noong alas 5 nakadating na ang mga ambulansya mula sa syudad pa. Yun yung hindi namin makakalimutan na nangyari sa amin buong buhay namin. Crazy stories. Literal na hindi talaga nila alam na sinapian na pala sila ng masasamang elemento kinabukasan at lahat kami napagalitan ng mga leader na miyembro ng sityo sapagkat matagal na kasing ipinagbabawal na pumasok sa bakanting lote na iyon dahil malapit rin ito sa bangin o may cliffside siya. Masyadong delikado sa mga bata. Kumalat pa ang issue namin sa mga karatig na bayan. Hindi man ito mukhang nakakapaniwala pero base sa nangyari sa amin, kilabot at nginig talaga ang hindi namin makakalimutan. Mukhang nabulabog yata namin ang matagal nang nakatira doon. Hindi man namin ito sinasadya at inaasahan pero alam naming lahat na kami talaga ang dapat managot sa nangyari. Maraming mga hindi naniwala sa nangyari. Obviously, hindi ko naman pinipilit na maniwala ang lahat. Syempre, hindi ko sinabi sa lola ko ang pagpartner-partner naming magbabarkada sa mga tent. At yung muntik nang mangyari sa aming dalawa ng boyfriend ko at agad kong pinutol ang relasyon ko sa boyfriend ko at hindi na
nagpapasok pa ng ibang mga manliligaw sa buhay ko dahil sa trauma na inabot ko. Isa itong kumbaga moral story sa aming lahat. Hindi man sila nakakita pero oo, sila mismo ay napasukan ng mga hindi nakikitang elemento. Kine-question ko man ang nakita kong maitim na elemento sa daanan. Pero siguro ay dala lang siguro iyon ng kaba ko. Kung tunay man iyong nagpakita, wala na siguro akong pake doon. At ito yung nangyari na pilit kong kinakalimutan. Dahil lahat ng nangyari ay dahil sa agarang desisyon ng barkada at ng aming mga paglabag na hindi dapat gayahin ng sinuman. Maswerte man ako dahil hindi ako nagalaw ng ex-boyfriend ko at walang sampahan ng kaso ang nangyari, pero bilang babae, lesson sa akin ang hindi na pagsama sa mga gala na doon kami matulog dahil ano pa ang mga kapahamakang mangyayari na magdulot ng problema sa pamilya at iwasan ipahamak ang sarili sa mga bagay na kaya mong pigilan. Napalingon naman ako nung isang sitsit ang tumawag sa akin sa aming paaralan. Napalingon ako sa koridor na walang tao, saka bumalik uli ng tingin sa harapan at nagmamadaling umuwi. May night class kasi ako sa kolehiyo at hanggang sa pag-uwi ko ay palakad papasok sa sityo namin. May naririnig pa rin akong sitsit na labis ko namang ikinabahala. Tumatayo na naman ang mga balahibo ko. Aware kasi akong parang may mga kasama ako at marami sila kahapon lang na araw yung nasapian ng mga kasama ko. Tas ngayon, feel ko ako naman yata ang susunod. Aware ako dahil parang nafe-feel ko rin ang ambience nila anywhere, kaso di ko lang nakikita. Tumakbo ako, saka ako nag-lock ng mabilisan pauwi ng bahay. Nagulat pa ang nanay namin nang makita akong parang napapraning matapos ang gabing iyon. Pagkatulog ko sa second floor dahil ako lang mag-isa doon at ang kwarto nila ay nasa first floor, ay natulog na ako agad ng maaga dahil ayaw kong kapitan ng pagkapraning at sakto mga alauna siguro nang magising ako. Nagising ako sa init ng kwarto ko at akala ko ay nagka-brown out kaya patay ang aircon. Timing pagkaharap ko ay may nakatayong kung ano sa paanan ko, nakabarong ito ng puti. Mula sa kanyang kulay, akalain mo parang wala siyang dugo dahil sa pagkaputla niya. Gano'n na lang ang pagkagulantang ko nang magbanggaan kami ng tingin at marami pala sila sa likod niya. Taas lahat ng balahibo ko sa kanyang mapulang mata at ang labing ngumisi ng nakakaloko sa akin. Pagkakita ng dalawang mata ko sa kanya, agad ako napasigaw sabay baba sa first floor ng bahay. Halos sipain ko ang pintuan ko pababa, saka sumigaw ng todo at nabulabog ko yata ang mga karatig na bahay. Nagising ako isang gabi na pinapaypayan ako ng mga kasama ko sa bahay. Nagulat ako dahil di ko gets kung bakit sila naroon. Kaharap ko ang mga ibang kapitbahay namin at pinalibutan nila ako. Pawis na pawis ako habang tumutulo ang mga luha ko sa mata. Saka ko lang na-realize ang nangyari noong kinausap ako ng kapatid ko. Nasapian pala ako at akala nila noong una nababangungot lamang ako. Yun pala, napasukan na pala ng ibang elemento. Pawis na pawis ako habang patuloy nilang pinapaypayan. It's been almost a decade nang mangyari iyon. Isang dekada pa lamang, ngunit sariwang-sariwa pa rin ang lahat para sa akin. Isang beses lamang ako nasapian, pero isang leksyon iyon sa akin. Hindi na ako muling napasukan pa dahil nangamba rin sa kaligtasan ko ang lola ko mula sa mga nangyari at pina-boarding house ako agad sa malapit na kolehiyong pinapasukan ko para makatipid rin sa pamasahe. Nagpatuloy ang takbo ng buhay ko hanggang sa ngayon. Tapos na ako at nagpapatuloy ang buhay sa aking trabahong pinursu panandalian, at iyon ay sa trabaho ng pagiging call center agent. Sa ngayon, wala na akong balita pa sa mga dating barkada ko. Wala kaming pansinan lahat, para kaming gold. Simula nung dalhin ko sila sa treehouse, matagal nang putol ang ugnayan namin lahat matapos ang gabing iyon. Tanggap ko naman na ganun talaga ang posibleng mangyari sa relasyon naming lahat. Ang tanging alam ko lang ay nawa sana ay sa pagbahagi ko ng kwentong ito, maraming nakikinig ngayon ang may nakuhang leksyon. Kayo na lang ang tumukoy saan doon. Pero maraming salamat sa pagkakataong ito, Chrissy Stories. Kung ito man ay inyong mabasa at maitanghal, maraming salamat sa isang karangalang oportunidad gaya ng iba. Dalayan ko rin ang success ng bumubuo ng Chrissy Stories team. Muli po, ako po si Consuela at magpapaalam na po sa lahat. Maraming salamat po.
Ika nga nila, demons are like obedient dogs. They come when they are cold. Malaking salamat rin sa iyo, Ma'am Consuela, kung ito man ay iyong maririnig isang araw. Salamat sa pagbabahagi ng iyong nakakapaninindig balahibo na kwento. Isang karangalan sa amin ang maitampok ang kwento mo sa araw ng mga kaluluwa. Binabati ko rin ang lahat ng happy first anniversary Crixie Stories listeners this day, November 3. And also to my part-time solid student co-workers under our entertainment industry, The Victory Entertainment Philippines. Thank you for still trusting us, Ma'am and Sir. Ako po si Crixie, dito lamang sa Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat. Like and share everyone. Maraming salamat po. Like and subscribe mga ka-Crixie. Follow us in these social media platforms for more updates. Hanggang sa muli!